isang bunga lang po ng katapatan. Ako po'y nandito ngayon dahil isang bunga lang ng katapatan. Yung katapatan po ng ating head pastor, ng ating founder si Pastor Rod, yung father ko. Yung time na yun, sabi ko, paulit-ulit sabi ko, yung time na yun, kung ginibag niya yung pagpapastor niya, kung ginibag niya yung predestiny na binigay sa kanya ng Diyos, nagpagamit sa Panginoon, yung mga bagay na yun hindi nangyari dahil sa nagugutom kami, wala siyang mapakain sa anak niya, at ginibag niya yung pagpapastor niya, bumalik sa trabaho, hindi niya sana nakita yung naghandang napakalaki pala para sa kanya. Kaya yung mga time na yun, na halos wala nang matin, ginibag niya na yung tawag sa kanya. Di sana ngayon wala yung Brethren Christ International na napakalaki pala. Na kami mga anak ay nadamay dahil sa katapatan niya. Kaming lahat ng mga anak ay pinagpala, nakaranas sa masarap na buhay dahil sa magulang namin na nagtapat. Kaya lagi ko hamon sa mga magulang, lalo sa ama ng tahanan, na makitaan kayo ng katapatan dahil sa inyo dumadaloy ang pagpapala ng aking Diyos. Amen! At pag kayo nakitaan, pati mga anak nyo, ay pagpapalain din naman. Kaya kung naririto sa harapan nyo, ay nais ko din abutan ng katapatan ng Diyos at pagpalain din naman ang mga anak ko. Nalungkot nga sa Pastor Rod. Sabi ng Lord sa kanya, wala sa anak mo ang susunod sa yapak mo. Wala sa langit mo ang susunod sa yapak mo. Lord, napaka-unfair mo naman. Bakit yan ang buong buhay ko binigay ko sa iyo? Bakit ko nang susunod sa yapak ko? Pero tinanggap ko yung tawag ng Diyos, pumunta ako sa lugar ng San Jose. Ang sabi sa kanya ng Lord, nagbabago din pa ng Lord. Sabi sa 2 Samuel 7:14, when you rest with your father, ibig sabihin ko nasa ama na siya, I will rise up from your offspring, from flesh and bone. Yung magtatayo ng kingdom ko. At that kingdom will last forever. Ano sabi niya? Manggagaling sa kanyang anak ang magtatayo ng kingdom ng Panginoon. That will last forever. Sabi ko, hindi ako papayag. Nagulat siya, bakit? Hindi ako papayag na may tayo yung kingdom pag nandun ka na sa mga ama. Ang sabi ko sa kanya, habang buhay ka pa, makikipagdika ko sa Lord, I will do lahat ng bagay na kayang gawin para ngayon pala makita mo na yung pinagpagalan mo, makita mo na kung ano yung tinayo mo, at makita mo na kung gano'ng kalaki kingdom na naipakita sa iyo ng Diyos. Kaya ngayon, papagamit ako sa Diyos at alam ko dahil malaki ang makikita niya. Kaya nung time nung pumunta siya dito, naiiyak siya, nakita niya, ang dami na umaten. 1,000 anniversary natin. At next year, nasa auditorium tayo. Dahil gusto makita niya ang pinagpagalan niya. Ito yung pangako ng Diyos. Ayokong nandito na siya sa Ama bago pa makita niya yung kingdom na sinasabi ng Diyos. Ngayon pala, naging pagdil na ako sa Lord. Kaya sa 2030, nandito po tayo sa Araneta Coliseum at doon kung saan siya magkasalita. Hindi para makilala tayo, kundi para mas maraming pang taong maabot at mabless ng mga testimony, ng mga hindi pa nakakarinig ng mga testimony na kaya magbago ng Diyos at totoo siya sa kanyang pangako. Ay nanais ng Diyos sa atin na gawin tayong instrumento at maging tapat tayo sa pagkatawag sa atin at pag nakitaan tayo ng katapatan ng ating Panginoon. He can do limitless possibility. Kaya niyang gawin lahat ng bagay na hindi inaakala sa buhay mo. Kaya niyang baguhin na yung buhay. Kaya niyang i-turn around kung ano man ang buhay mo dati. Kaya niyang baguhin. Kaya niyang patagin ano man yung dinadaanan mo. Kaya naman katataas ang bundok na kaya mong inaharap mo ngayon. Kaya niyang patagin. At ilang beses ka mabubagsak, patuloy kayo niyang itatayo at itatama ang iyong daraanan. Ganon kalaki ang pag-ibig sa atin. Hanggang sa ma-accomplish natin yung nais ng Diyos para sa atin. Pero kailangan tayo makitaan ng katapatan ng ating Panginoon. Ito all the time that Elisha was ministering in the shadow of Elisha, he was doing it because of the sense of destiny that God has placed within him. Hindi dahil sa napipilitan lang tayo, dahil sinabi na ng magulang natin, ngayon bakit ako nandito ngayon dahil hindi nais ng magulang ko. Nandito dahil ito nilagay sa puso ko ng ating Panginoon. At ito'y nais kong ma-accomplish. At makitaan din naman ako ng katapatan. Kaya sabi nga sa 2 Kings 2:8-10, sabi, Elijah took this cloak, rolled it, and struck the water with it. The water divided to the right and to the left, and the two of them crossed over on dry ground. When they had crossed, Elijah said to Elisha, tell me what can I do for you before I am taken from you? Let me inherit a double portion of your spirit. Elisha replied, you have asked a difficult thing. Pero ininais ko sa Diyos, Lord, alam ko hindi ako karapat-dapat.
Pero ganun pa man, ask for your anointing. Yung time na tinawag ako ng Diyos, ang sabi ng father ko, anak, akala ko hindi ka na magbabago, naibigay ko na lahat ng anointing sa kapatid mo. Kasi yung kapatid ko yung lagi tumatayo. Pero ganun pa man, I give God a portion of my anointing para sa iyo. At grabe nga po ang ginagawa ng Diyos. Ito yung nais ng Diyos sa atin. Serving God is not picnic or walk in the park o masarap lang. Ang ating pag-ibig is hard work and takes a sense of destiny and commitment to be passionate about our calling. Hindi ganun kadali ang calling. Kailangan talaga mag-put ka ng effort. Kailangan din magtrabaho ka. Kung paano nagtatrabaho tayo sa secular natin, kailangan din naman mag-put tayo ng effort. Hindi lang ito dumarating sa atin, kundi ito talagang inaabot natin. Inaabot natin. Hindi basta lalapit sa atin, hindi tayo lumaki ng ganito kung hindi tayo natutong umabot din naman ng mga kaluluwa upang dalhin dito. Paano sila pupunta dito kung wala nang nagpapakilala sa kanila? So ito ang nais ng Diyos sa atin sa umaga ito. He wants to turn that passion into ministry. Yung passion natin maging ministry natin, which will give us sense in destiny as we serve Him. Ano ba yung dedication natin sa umaga ito? Sa pagwawakas po sa lahat po tayo tumayo.